Hindi lang mga pisikal na sugat ang pwedeng matamo ng mga sundalong sumasabak sa gera. Ang mas matagalang epekto ay ang emosyonal na sugat na kung tawagin ay war shock. Narito report ni Dano Tingkung. Hindi lang buhay ang nawawala sa gera. Para sa mga pinalad pang mabuhay, may mas malalim pang sugat bukod sa mga tinatamo nila sa bakbakan. Ito ang tinatawag na war shock. Ang ilan dala pa rin ang mga sugat ng nakaraan kahit sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Tulad ng Scout Ranger na si Nestor Buico. Mahigit 20 taon na nakalipas pero hindi pa rin niya makalimutan ang trauma mula sa pakikipagbakbakan sa mga rebelde sa Basilan. Hindi lang impyerno, ang tingin kasi nila ng tao parang baboy na eh. Dahil hindi na raw niya kinaya ang alaala ng lahat ng kanyang pinagdaanan, tinalikuran na niya ang serbisyo militar. Dami ka nang iniisip eh. Ang tingin mo sa kasama mo, parang kalaban na. O parang surot na shock ako. Kaya nagkaroon ako ng sabi na war shock. O kaya nung pinaretard nila ako. Ayon sa eksperto ng aming nakausap, ang automatic recollection o bigla ang flashback ng mapait na alaala, isa sa 3 sintomas ng war shock. Bukod dito ang dissociative disorder o yung tila nakakulong sa nakaraan ang bahagi ng kanyang isipan at psychophysiological reaction o yung pag-react ng katawan sa alaala na tila ba nangyayari pa rin ito. They keep reacting, but the stimulus is no longer there. You lose yourself in the present. As I said, a part of you is stuck in the past. Ang mga sintomas na ito makikita rin sa ibang uri ng trauma, pero mas matindi sa war shock. When you're a man in uniform, a soldier, policeman, your mind is already, the slant of mind is already towards dying. This is my job, and inherent in this job are occupational risks, which primarily involves possible death, sudden death, or the other way around, that I can kill someone in a violent way. Inalerto na raw ng pambansang pulisya ang PNP Health Service para magbigay ng medical at psychological care sa mga sugatang SAF. Sa 13 sugatang miyembro ng PNP SAF, 11 ang nakakonfine ngayon sa PNP General Hospital. 2 sa kanila sunod na dadalhin dito mula Mindanao. Dahil sa konsepto ng trauma umiikot ang war shock, nangyayari rin daw ito kahit sa mga police operation sa syudad. Ang isang pulis na sabihin natin, nagsiserve ng warrant of arrest o nag-execute ng search warrant, pwede rin niya mapa-involve sa mga violenteng sitwasyon. Pwedeng magkaroon din ng talagang barilan, nagkaroon ng mga resistance on the part of the wanted criminals. For example, yung mga investigador natin o yung mga pulis natin na na-expose sa mga madudugo na mga senaryo, like yung mga murder cases. Hindi man maiiwasan na ang war shock, may espesyal na focus daw ang kapulisan sa psychological health ng kanilang mga tauhan. Ang neuropsychiatric test sa mga pulis halimbawa, bukod sa bahagi ng taunang physical exam, requirement din sa promotion. At sa mismong training sa mga pulis, hindi lang inihahanda ang katawan, kundi pati rin ang kanilang katatagan. Nire-ready sila sa yung mga war exercises, nagkakaroon niya ng mga war games. Then, doon pa lang sa training na i-expose na sila doon sa mga, sabihin natin, mga scenarios na I would say medyo hindi ideal. In a way, pagre-ready na rin yun sa kanilang mental toughness. Dano Tingkong, GMA News.